Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita ngayong hapon. Noong nakaraan na ating pong Lord's Supper ay tiningnan natin yung panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang panalangin bago siya ay magsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ay panalangin niya doon sa Gethsemane. At tiningnan natin ito bilang pattern kung papaano humarap ang isang tao sa panahon ng kanyang sufferings. So we look at our sufferings in view of Christ's suffering from the very prayer of the Lord Jesus Christ there at Gethsemane. Ngayon, babalikan natin yung pangyayaring yon na ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin doon sa Gethsemane. At titingnan naman natin ang iba pang mga leksyon na pwede nating makuha mula rito. Kaya ito ay pinamagatan ko ring Jesus Prayer at Gethsemane. Now, please turn now your Bible. Ngayon, titingnan naman natin yung parallel passage. Ito ay nasa Luke chapter 22, verses 39 to 46. So, please turn your Bible to Luke chapter 42, verses 39 to 46. Yan po ay babasahin natin sa Tagalog na salin. No? Tagalog na salin. At siya'y lumabas at pumaroon gaya ng kanyang nakaugalian sa bundok ng Olibo, at sumunod naman sa kanya ang mga alagad. Nang siya'y dumating sa pook na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. Siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang pukol ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Sa kanyang matinding paghihirap, ay nanalangin siya ng higit na mataimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Pagtayo niya mula sa panalangin ay muli lumapit siya sa mga alagad at naratnan silang natutulog dahil sa kalungkutan. Talata 46 at sinabi niya sa kanila, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo pumasok sa tukso. Ito po ang salita ng Panginoon. Isa sa makasaysayang lugar dito sa ating bansa ay ang Rizal Park o mas kilala sa pangalang Luneta. Now, alam natin kung bakit makasaysayan yan dahil diyan in-execute ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. At bago pa siya in-execute dyan, meron na ring in-execute, meron na ring binitay dyan, bago pa siya. Kung naalala niyo yung tatlong pare, kung tawagin ay Gombursa, Gomez, Borgus at Zamora, sila ay binitay dyan sa pamamagitan ng garote dahil pinaghihinalaan na sila ay kasangkot doon sa tinatawag na Cavite Mutiny. Di ba? Merong pag-aklas doon sa Cavite at pinaghihinalaang kabilang sila sa nagplano ng pag-aaklas na yon, kaya sila ibinitay din sa lugar na yan. Kaya makasaysayan talaga itong Rizal Park o kung tawagin ay Luneta. Kaya ang ating Pangulo, dating Pangulo na namatay na si Magsaysay ay kanyang pinroklama na itong Luneta o Rizal Park ay maging isang pambansa, no? National Park. Ano ba Tagalog nan? Pambansang liwasan. Ayan, yata mas tama. No? Pangit na, pambansang parke. Ano, parang parking area. You know? Pambansang liwasan na lang. Pwede nating sabihin. No? Pambansang pasyalan. Pwedeng ganon. Ngayon, bakit ko nabanggit yan? Alam nyo, sa Bagong Tipan, pwede rin nating sabihin ng isa sa maituturing na makasaysayang lugar ay ang hardin ng Gethsemane, the Garden of Gethsemane. Sapagkat dito, sa Garden of Gethsemane, na matatagpuan sa paanan ng bundok ng Olibo, dito ay isang paboritong lugar na pinupuntahan ng Panginoong Jesucristo. At dito niya inusal ang isang napakahalagang panalangin.
Isang panalangin na hanggang ngayon ay binabalik-balikan natin, pinag-aaralan natin, at marami tayo mga natututunan na mga aral mula sa mga panalangin ito ng Panginoong Jesucristo. No? Panalangin bago siya aktual na magsakripisyo doon sa krus. Sa lugar na ito, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng panalangin sa pagharap sa iba't ibang krisis ng buhay, sa iba't ibang pagsubok. Dito, niya binigyang diin na para tayo maging matatag, kailangan tayo maging mapanalanginin in order to face with stability the crisis of any kind that we are facing in this life. No? Now, bago natin tingnan ng mas malapitan itong talatang binasa natin ngayon, meron lang akong gustong ipakita sa inyo na isang artistic arrangement dito sa binasa natin ngayon. Kung magiging familiar kayo sa tinatawag na Hebrew poetry, ang mga Hebrew people ay meron silang sariling poetry, meron silang sariling pamaraan ng pag-aayos ng kanilang mga tula, no? At ginamit dito I think it is intentional on the part of the author, Dr. Luke, to use the Hebrew poetry called chiastic arrangement para makita natin kung ano yung ganda ng takbo ng pangyayaring ito. Napakita ko lang sa inyo ng mabilis. Ito po yung chiastic arrangement. So makikita ninyo dyan sa inyong screen. No? Unang-una ay yung pong similarity of the command for prayer. Doon sa verse 40, makikita natin may nilagay tayong mga line. Sa verse 40 at saka sa verse 46, makikita natin na mayroong similarity doon sa command, sa prayer. Ano yun? Pray that you may not enter into temptation. Verse 46, ganun din. Pray that you may not enter into temptation. And then verse 41 and then verse 45, we can see that there the comparability of the action in prayer. The comparability of the action in prayer. Pansinin ninyo na ang sabi roon, he withdrew from the disciples and knelt down and prayed, and he rose. And then in verse 45, he rose from he rose from the prayer and he came to the disciples. Unang-una, umalis siya sa kanyang mga disipulo at nanalangin. Tapos tumayo siya mula sa pagkakapanalangin at pumunta sa kanyang mga disciples. Makikita natin yung comparability of the action. And then verse 42 and 44, note the intensity of the prayers. No? Sa verse 42, sabi doon ay he prayed na, Father, if you are willing, remove this cup from me. And then in verse 44, dinescribe naman kung gaano ka-intense yung prayer na yun, nung sinasabi na, being in agony, he prayed earnestly, and his sweat became great drops of blood. At doon sa gitna, sa verse 43, ito yung pinakasentro, note the centrality of the divine help in prayer. An angel appeared from heaven, is strengthening him. Yan po yung tinatawag na chiastic arrangement o isang klase ng poetry na ginagawa talaga. At marami yan sa Bible, no? At hindi siyempre yan basta makikita kung hindi mo mapag-aaralan ng mas malapitan. Pero ito magandang pagkakataon lang na ipinakita ko sa inyo na maraming ganyan sa Bible, especially in the Book of Lamentations. Actually, yung buong Book of Lamentation is a chiastic arrangement. Ngayon, ano yung mensahe na gusto kong makita natin mula dito sa mga talata na binasa natin? Ito yung mensahe. Prayer remains the powerful means in confronting crisis of any kind. Ang panalangin ay nananatili pa rin na makapangyarihang pamamaraan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pagharap natin sa iba't ibang krisis ng buhay. At tatlong bagay po ang ating titingnan. Una, let us look at the anxiety Jesus remarked for his comrade, and then the agony Jesus revealed for his crisis, and the aid Jesus received for his constancy.
First, the anxiety Jesus remarked for his comrade. Tingnan natin ang verse 40 and 46, binanggit doon, di ba? Ang sabi niya, manalangin kayo upang malabanan ninyo o malupig ninyo o maharap ninyo ang mga pagsubok at mga tukso. Yan ang paalala ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Hindi ba't yan din ang laman, isa sa mga laman ng panalangin itinuro ng Panginoong Kristo sa atin, doon sa Lord's Prayer, di ba? Isang bahagi doon, yung sabi niya, lead me not into temptation. Huwag mo kaming iadya sa tukso. Yan ay isang panalangin dapat natin lagi. Hindi tayo nananalangin, pumupunta na tayo doon sa tukso, saka lang tayo mananalangin. Hindi, huwag mo kaming dalhin dyan. Yan ang kanyang tinuro sa atin. Huwag mo kaming ilapit sa ganitong klase ng sitwasyon. Kasi minsan, kung saan nananalangin tayo, natapos na tayong natukso, natapos na tayong nagkasala. Hindi, sana bago pa dumating yun, manalangin na tayo ay iligtas ng Panginoon. Ngayon, kung matatandaan ninyo, bago po ang mga talatang ito, babalikan lang natin ng konti, hindi ko nababasahin. Sa verse 31, kinausap doon ng Panginoong Kristo si Apostol Pedro, ang kanyang apostol na si Pedro, at sinabi sa kanya, alam mo, Simon, hinihiling ka sa akin ni Satanas, tulad ng trigo na liligligin. Satan is demanding you like a wheat to sift. No? Like a wheat to sift. Yan ang sabi niya kay Pedro. Pero ipinapanalangin kita na sana hindi mawala ang iyong pananampalataya. At sa panahong ikay makabalik na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Na pagdating sa verse 33, sabi ni Pedro, Panginoon, handa ako na sumunod sa iyo doon sa bilangguan o sa kamatayan. Seemingly, hindi nakuha ni Pedro yung punto ng Panginoong Kristo. Parang sinasabi niya rito, Panginoon, wag mo akong alalahanin. Wag kang magamba sa akin. Kaya ko to. Hindi ba't ang pangalan ko'y Pedro? Ang ibig sabihin ay bato. Hindi ako pwedeng tawagin basta bato ng hindi ko kayang gampanan ito. I am not called rock for nothing. Somehow, hindi niya na-recognize yung kanyang kahinaan. Akala niya malakas siya. At yan isang bagay na, mga kapatid, na paalala sa ating lahat. One of the things na dapat nating maintindihan lagi bilang mga alagad ng Panginoong Kristo ay ito. We should be suspicious on our own steadfastness. We should be suspicious on our own steadfastness. Huwag tayong maging kumpiyansa na tayo matatag. Kailangan natin lagi ang kalakasan ng Panginoon. Tulad ng isang sundalo na nasa isang war zone. Hindi yan basta dapat maging kampante. Hindi siya pwedeng basta mag-relax o bitawan na lamang ang kanyang armas kung saan dahil mukhang tahimik, mukhang walang kalaban, mukhang walang putukan at walang bomba na sumasabog. Hindi. Kinakailangan pa rin siya maging alerto, maging sa kanyang mga lakad at mga hakbang. Baka meron siyang maapakan na isang landmine at sasabog na lamang ito basta-basta at siya mamamatay. Alam niyo si Satanas, maraming landmines na nilagay rito sa ating mundo. No? It's all over actually. Meron siyang landmines sa lugar na pinagtatrabahuan natin. Meron siyang landmines yan sa social media. Meron siyang landmines yan sa ating mga kapitbahay. Meron siyang landmines dyan sa loob ng bahay natin. Maging dito sa puso natin. Merong landmines ang si Satanas. Kaya we have to be alert at all times. We have to be suspicious on our own steadfastness as disciple of Christ. But not only that, as disciple of Jesus, we should be steadfast in our prayer life. We should be steadfast in our prayer life. The reminder of Jesus in this passage is very simple. Nung sabihin niyang, manalangin kayo. Di ba? Nung sabihin niya riyan na, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok. Inulit na naman niya sa verse 46.
Bakit kayo natutulog? Manalangin kayo upang di kayo pumasok sa tukso. Yung pag-ulit ng ganyang salita, merong significance yan. Parang sinasabi niya, huwag kayong huminto sa pananalangin. Keep on praying. Alam niyo, hindi naman natin kinakailangang kumuha pa ng kurso sa pananalangin. You don't need an extra training for you to understand that. Or a series of classes to master that. Now, it's good to read books about prayer. Wala namang problema dyan. Pero, simple lang yan. Ang kailangan lang natin talagang gawin we have to keep on keeping on to that means of grace na tinuro sa atin ng Panginoon. And that is to keep on praying. Simple lang naman, di ba, minsan mag-pray, no? Uusal ka lang. Minsan pipikit ka. At pwede namang hindi nakapikit. Siyempre, kung nagdadrive ka tapos nagpipray, mahirap naman nakapikit. No, baka sa langit ka na pupunta ka agad nun. Pero mas maganda na, di ba, na nagpipray ka siguro, pagka ganyan, nakadilat ang mata mo. Pero, simple lang, pero hindi natin ginagawa. Madalas dito tayo nagiging tamad. O minsan, dito tayo nagkukulang sa panalangin. Keep on praying. We have to remind ourselves to be steadfast in our prayer life. Mahalaga ito. Sapagkat ang kasalanan ay parang tubig yan parang ahagos ng tubig yan, na laging naghahanap ng butas, na malulusutan, na laging naghahanap ng way para siya doon dumaan. Di ba ganyan ang tubig? No? Napansin niyo ba yan? Sa bahay ninyo tumutulo? Yung bubong namin ilang beses ko nang pinalagyan ng bulkasil. Pinapalitan pa nga ng yero Kasi may natulo. Pagdating na, tumutulo na masamba ng gagaling ang tulo na yan. Hindi mo na, iinis ka na dito. Yung atin dyan sa kusina, ganyan din. Kung ano-ano na mga pamamaraan na nilagay Para lang pag umulan, may tumutulo kasi yung tubig. Naghahanap lagi yan ng paraan kung saan siya makakalusot. Parang ganyan din ang kasalanan naghahanap lagi ng pagkakataon. Dapat doon tayo ay maging handa. Kaya doon sa kinanta natin kanina na hymno, di ba? Come thou fount of every blessing. Di ba meron dong bahagi na, oh to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let that grace, Lord, like a fetter, bind my wandering heart to be. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord. Take and seal it from thy courts above. So, yan ay isang mahalagang bagay na dapat nating tandaan. Yan ang pangamba ng Panginoong Jesucristo doon sa stability ng kanyang mga comrade, ng kanyang mga alagad. No? At yan din dapat ang pangamba natin lagi sa stability natin, na ang tanging paraan ay panalangin. Pero ang pangalawa, tingnan natin the agony Jesus revealed for His own crisis. Ang mga alagad, they failed to pray, but Jesus did not. In the situation na haharapin niya, isang extraordinary sufferings, anong ginawa niya? Nanalangin siya sa Ama. Lumapit siya sa Ama. Nakipag-uusap siya sa Ama. Humingi siya ng lakas sa Ama. Humingi siya ng talino sa Ama. Pero may mapapansin tayo, di ba? Tayo, palagay ko, madalas na rin nating napag-uusapan dito. Parang there is a sense that when you read the prayer of Jesus, at this point, He is not determined to suffer. Di ba? Sabi niya, Father, if you are willing, remove this cup from me. Parang nagbago, no? Parang nagbago yung kanyang tono. Parang hindi na siya determined to suffer. Pero kung babasahin natin yung mga naunang mga pangyayari, yung mga naunang insidente, mga naunang mga sitwasyon, makikita natin. Halimbawa, chapter 9, chapter 13, chapter 18, chapter 22 of the book of Luke, he forecasted his suffering and death.
Sinabi niya na yan eh. Yan ang mangyayari sa akin. Yan ang mga mangyayari sa akin. Sinabi niya sa kanyang mga alagad. At if you read chapter 12, verse 15, hindi ko na nilagay sa ating screen yan. Sabi doon, I have baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. So makikita natin na seemingly, he was so willing to accomplish this baptism that he was talking here. Gustong-gusto niya nang dumating ito. Gustong-gusto niya nang harapin ito. Gustong-gusto niya nang mangyari itong suffering na ito. Sabi niya I am in great distress until it is accomplished. Huh? Parang, di ba, yung exam, no? At handang-handa ka na sa exam eh. Gusto mo na, mag-exam na. Biglang sinabi, postpone ng exam. Aral pa naman ako. No? Kung kailan ako handa. Parang gano'n, di ba? Gustong-gusto mo na mangyari. Gustong-gusto mo nang mag-exam. Kasi naghanda ka. Maliban lang kung di ka handa. Siyempre, pagka na-postpone, tungtunga ka. Postpone ng exam. Yun ang makikita natin. Pero pagdating sa talatang 42 dito sa ating text, he was seemingly hesitant to do it now. Why? He seemed to be drawing back to this cup that he's about to drink. Now, let me share to you 3 brief comments about the prayer of Jesus. Number 1, let's look at the terrors of Christ's affliction. The terrors of Christ's affliction. This cup is not an ordinary suffering. Itong kopa na ito, na iinumin ng Panginoong Jesucristo, hindi ito isang ordinaryong sufferings. Hindi ito isang general sufferings. It is a kind of cup that was referred to in the Old Testament. Let me read to you, nang mabilis lang, itong mga talata sa Lumang Tipan, at ang totoo, marami yan, na magpapakita sa atin na itong cup na binabanggit dito ng Panginoong Jesucristo ay hindi isang simpleng kopa. Matindi ito. Extraordinaryong sufferings ito na kanyang iinumin. Let me read to you nang mabilis at di na ako magbibigay pa ng comment dito. Una sa Psalm 75, verse 8. Sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang kopa na may alak na bumubula, hinalong totoo at kanyang ibubuhos ang laman nito, tunay na ang masasama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. Isaiah chapter 51 verse 17 hanggang and verse 22 and verse 23. Gumising ka, tumayo ka, O Jerusalem. Ikaw na umiinom sa kamay ng Panginoon sa kopa ng kanyang puot, na iyong sinaid ang kopa ng pampasuray. Ganito ang sabi ng iyong Panginoon. Ang Panginoon ang iyong Diyos na sasanggalang ng usapin ng kaniyang bayan. Narito aking inalis sa iyong kamay ang kopa ng pampasuray, ang kopa ng aking puot. Hindi ka na muling iinom. At aking ilalagay ito sa kamay ng mga nagpapahirap sa iyo, na nagsasabi sa iyong kaluluwa, ikaw ay yumuko upang kami ay makaraan, at ginawa mo ang iyong likod na parang lupa at parang lansangan na kanilang madadaraanan. Sa Jeremiah chapter 25, mababasa natin, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel sa akin, kunin mo ang aking kamay, kunin mo sa aking kamay itong saro ng alak ng puot, at painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsuguan ko sa iyo. Sila'y iinom at magpapagiray-giray, mauulol dahil sa tabak na aking ibibigay sa kanila. Kaya't kinuha ko ang saro mula sa kamay ng Panginoon at pinainom ko ang lahat ng mga bansang pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Hindi ito basta ordinaryo lamang na saro. Ito ay saro ng puot ng Diyos sa mga makasalanang. Yan ang kanyang iinumin. Ibig sabihin, kung itong sarong ito ay saro ng puot ng Diyos, ang nakikita ni Jesus doon sa Gethsemane ay isang impyerno. Ang nakikita niya rito ay shadow of hell. Ang anino ng impyerno. At ngayon, maintindihan natin ang nararamdaman ni Jesus. No? Na yung krus na yon,
na kanyang haharapin, literally, ay isang impyerno. Sapagkat doon ay tatanggapin niya ang puot ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung mahal ninyo ang Panginoong Hesus, huwag nating gawing joke yung hell. Huwag nating gawing biro-biro ito. Sapagkat hindi natin lubos na naiintindihan kung ano ang naramdaman ng Panginoong Hesukristo nung oras na yon, na nandoon siya. We have no real idea of what hell is about in that experience of Jesus. This cup is unique. That only Jesus had drunk it. And therefore, Gethsemane was a unique experience. Alam niyo, totoo, may mga Christians na tumanggap din ng matitinding, matitinding parusa dahil sa kanilang pananampalataya. Ang totoo, kung titingnan mo yung nangyari doon sa krus sa Panginoong Jesucristo at sa nangyaring mga martyrdom na ginawa sa ibang mga lingkod ng Diyos, parang sasabihin mo, mas matindi ito kaysa doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Halimbawa, si Apostol Pedro, ayon sa tradisyon, siya ay ipinako ng patiwarik. No? At yung iba, pinutulan ng ulo. Yung iba, kinulong ng maraming taon at ginutom hanggang sa mamatay. Yung iba, pagkatapos ng maraming taon, at mukhang hindi na mapapakinabangan. Dahil hinang-hina na, inilabas at, ayan, ang isang leyong gutom. Pinakain sila. Ganun ang karanasan ng iba sa kanilang paglilingkod at pananampalataya. Very horrible. Pero hindi pwedeng ipantay yung kilabot, yung hirap, yung tindi ng mga karanasang ito doon sa nangyari sa krus. Pwede natin sabihin, mga 5 o 6 na oras na agony doon sa krus. Hindi pwede. Bakit? Sapagkat doon sa krus, ang ininom mismo ng Panginoong Hesukristo ay ang puot ng Diyos. Hindi ang puot ng tao. Hindi ang galit ng tao. Ang puot ng Diyos. Pero pangalawa, tingnan din natin dito, the transcendency of Christ's disposition. This is a perfect prayer on Jesus' part. There is no blemish in it. In which somehow, sasabihin natin, mukhang hindi na macho ang Panginoon dito, mukhang naduwag siya. No. This is a perfect prayer. In fact, this petition is the jewel of His character. Bakit? Kung itong saro, itong kopa na ito, ay kumakatawan sa puot at hatol ng Diyos sa mga makasalanan, then, it is just but right for Jesus to want to avoid it. Tama lamang. Kung ito pala'y kopa para sa mga makasalanan, tama lamang na makaramdam ang Panginoon ng pag-iwas dito. Walang sinumang matuwid na tao na may tamang pag-iisip na gusto niyang parusahan siya ng parusa para sa isang makasalanan. Ikaw ba? Gusto mo bang akusahan ka ng kasalanang hindi mo ginagawa? Hindi ba hindi? Gusto mo bang paratangan ka ng isang bagay na hindi mo nga alam paano nangyari yon? Tapos sinasabi, ikaw ang gumawa? Gusto mo bang maparusahan ka ng isang bagay na ipinaparatang sa'yo na matinding kasalanan, pero ang totoo, ignorante ka, inosente ka. Gusto mo bang mangyari yun sa'yo? Walang matinong tao na magsasabi na, gustong-gusto ko yun. No? Pero bang ganon? Yung mga nagsasabi na, alam mo, gustong-gusto kong pinahihirapan ako para sa Panginoon. Minsan na, yung ibang nagsasabi niya, parang nagdududa na ako eh. Walang ganon. Yun nga lang, no? Pero, yung nga lang, may marinig kang kwento na laban sa'yo, kaya ma-misinterpret ka eh. Nag-iinis ka na at nagagalit ka na eh. How much more ang Panginoong Jesucristo? Siya isang matuwid na tao. Wala siyang ginawang kasalanan na kahit na konti. And therefore, He would abominate the sort of possibility na inumin ito.
It is a sign of His perfection, not a blemish to His perfections. It is just but right. Tama ba? It speaks of the transcendency of His disposition. But not only that, the triumph of Christ's submission in this prayer. Verse 42, sabi niya, di ba? Not my will, but your will be done. Sabi ng isang commentator, this is a cry of a conqueror. This is a cry of a conqueror. Katulad ng binanggit ko kanina sa ating pong communion kaninang umaga, merong daw 4 na klase ng cups, no, sa Jewish festivities, sa mga feast nila. So, yung unang cup ay tinatawag na kiddush, which means sanctification or cleansing. This is to remember that they were being cleansed by the blood of the lamb during the Passover in the land of Egypt. And then the second cup is the cup of plagues. This is to remember the plagues that God poured in the land of Egypt. And the third cup is the cup of redemption, or the cup of blessing. This is to remember that God had blessed them with life and protection in the land of Egypt. Yung ininom ng Panginoong Jesucristo, yung unang 2 cup na yun eh. Yung puot, yung parusa, yung plague, ininom ng Panginoon lahat yun eh. At ang itinira niya sa atin ay yung cup of blessing. Kaya yung tatanggapin natin, na saro na may katas ng ubas ay katas ng saro ng pagpapala na ibinigay ng Panginoon. Napakaganda, hindi ba mga kapatid? How beautiful indeed the work of redemption. Nang sino mang nakaunawa nito will be in forever admiration to the Savior. Hahanga ka talaga sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Parang naikwento ko na ito sa nakaraan patungkol kay King Cyrus the Great na naging hari ng Persia, di ba? Minsan sa isang encounter ay kanyang naging bihag ang prinsipe ng Armenia, hindi Armenia na Armenia, no? Armenia, kasama ng queen at kasama ng kanyang princess at ng kanyang mga anak. Yung buong pamilya, binihag ni King Cyrus sa isang invasion. No? Pagkatapos ay pinatawag niya yung prinsipe. Sinabi niya sa prinsipe, kung palalayain ko ikaw, ano ang ipapalit mo o ibibigay mo sa akin? Sabi ng prinsipe ng Armenia, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan pag ako'y pinalaya. Kung palalayain ko ang iyong mga anak, anong ibibigay mo sa akin? Ibibigay ko ang aking lahat ng kayamanan. Kung palalayain ko naman ang iyong asawa, wala na siyang ibibigay, di ba? Ano naman ang ibibigay mo sa akin? Wala na akong ibibigay kundi ang aking buhay. Mapalaya mo lamang ang aking asawa. Alam mo, medyo naantig ang puso ni King Cyrus. Alam mo, ang ginawa ni King Cyrus ay, ayon sa kwento, pinalaya niya ang pamilyang ito nang wala siyang hiningi. Dahil doon sa lumabas na mga magagandang pananalita mula doon sa prinsipe ng Armenia. At nung sila'y nakauwi, sabi nung prinsipe doon sa kanyang asawa, sabi niya, ano sa tingin mo kay King Cyrus? Hindi ba't mabuting tao siya? Hindi ba't siya ay gwapo? Alam mo, sabi nung asawa niya, hindi ko napansin. Kasi nakatingin ang aking mga mata sa aking prinsipe na handa niyang ibigay ang lahat, pati ang kanyang buhay, para sa akin. Yan ang ginawa ng Panginoon Jesucristo sa bawat isa. Ibinigay niya ang lahat para sa atin. Para sa kaligtasan natin. Hindi ba't kahanga-hanga yan? Sino tayo para tayo ay pag-ukulan ng kanyang pansin? Tayo mga makasalanan.
siguro, handa mong ibigay ang lahat para sa asawa mo. Maligtas lang siya sa pamilya mo. Handa mo bang ibigay ang lahat para dun sa kapitbahay mo na wala nang ginawa kundi pagdating ng gabi, walang ginawa kundi mag-videoke at hindi kayo makatulog. Gusto mo ibatuhin na lang sila, no? Para patulugin kayo. Gusto mo ibigay ang buhay mo sa kanila, hindi mo gagawin yan. Pero kung tutuusin, ganyan ang ginawa ng Panginoon Jesucristo para sa atin. Ibinigay niya ang lahat para sa mga tulad nating hindi karapat-dapat. Pangatlo at panghuli, the aid Jesus received for His constancy. So nakita natin, anxiety Jesus remarked for His comrade, and then the agony Jesus revealed for His crisis, and then the aid Jesus received for His constancy in verse 43. And there appeared to Him an angel from heaven is strengthening Him. Wow. Alam nyo, meron isang young preacher, nag-preach siya doon sa kanilang church at ang topic niya ay patungkol sa angel. At mukhang well-researched. Pinag-aralan niyang maigi yung kanyang ipapangaral. No? Ni-research niya ang mga iba't ibang mga katuruan ng Biblia patungkol sa anghel. At halos, kumbaga, wala nang pwede pang itanong sa kanya sapagkat mahusay ang kanyang presentation, well-researched, well-studied. And after the preaching, nilapitan siya ng matandang pastor sa kanilang iglesia. Sabi niya, napakaganda ng preaching mo kanina patungkol sa anghel. At talagang napansin kong well-researched and well-studied ang iyong preaching. Pero gusto ko sanang hulaan mo kung sino sa tingin mo ang pinakapaborito kong anghel. Sabi niya, ay, sino ho kaya, pastor? Binanggit niya, mga Angel Gabriel, may mga and Michael the Archangel, si Angel Gabriel, o Cherubim, Seraphim, o sino ba? Binanggit niya na lahat, wala doon. Wala sabi niya kasi ang problema, wala rin pangalan yung anghel na yan. Bandang huli sinabi niya na, alam, pinakababorito kong anghel ay yung anghel na dumating doon sa Gethsemane para palakasin ang Panginoong Jesucristo sa gitna ng krisis na kanyang hinaharap. Siya ang pinakapaborito kong anghel. Let me tell you, bagamat yung nangyari sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay very unique, no? Na nung oras na yun, mayroong anghel na dumating at pinalakas siya ng anghel na yun. Very unique yun. Na binigay mula sa heaven, binigay ng Diyos to strengthen him. Pero gusto ko rin sabihin, alam nyo, sa panahon na may mga crisis tayo, sa panahon na may mga problema tayo, pwede rin magpadala ang Diyos ng strength, heavenly assistance sa atin. Maaaring hindi anghel yung ibibigay niya. Maaaring hindi anghel yung ibibigay niya. Maaaring ang magbibigay sa atin ng strength sa panahon ng crisis ay walang iba kundi mismo si Jesus. Mismo si Jesus Christ. Na siyang dumaan sa mga krisis na maaaring pinagdadaanan din natin. At yan ay well illustrated doon sa Pilgrim's Progress. Kung nabasa ninyo yung isang eksena doon sa Pilgrim's Progress, noong si Mr. Christian ay nakarating doon sa bahay na kung tawagin ay the house of the interpreter, di ba? Nung nakarating na siya ron, meron siyang nakita sa pader. Yung pader ay umaapoy. Pero merong isang tao na binubuhusan ito ng tubig, pero hindi tumitigil ang pagliyab ng apoy. Sabi niya, anong ibig sabihin yan? No, may apoy doon sa pader, patuloy sa pagbuhos ng tubig yung tao, pero hindi naman namamatay. Sabi sa kanya nung interpreter, halika, samahan mo ako. May ipapakita ako sa'yo. Dinala siya doon sa likod ng pader. Doon sa likod ng pader, mayroon namang tao pala ron. Habang may nagbubuhos ng tubig, mayroon din naman nagbubuhos ng langis. Sa likod ng pader. Kaya naman pala, hindi namamatay yung apoy. At ang sabi niya, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niya na ganito. Si Satanas, wala siyang gagawin kundi buhusan tayo ng tubig para
i-quench. Alisin yung apoy sa puso natin para tayo maglingkod at magpatuloy sa pagsamba sa Panginoon. Yan ang ginagawa lagi ni Satanas. Pero alam niyo ba, ang ginagawa lagi ng Panginoong Jesucristo, yun ang sinabi mismo doon. Ang Panginoong Jesucristo, sinasabuyan niya tayo ng langis, ng tulong, ng assistance, ng aid, ng lakas, para hindi mawala yung sinimulan niyang apoy sa ating mga puso upang tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda, di ba? Dapat tayong mag-pray, syempre, at all times. Yan ang turo ng Panginoon. Pero ang kapangyarihan ay wala sa ating panalangin, kundi sa Panginoong Jesucristo na nagpala sa atin ng kalakasan sa pagharap sa anumang crisis of any kind. At sa pagtatapos, gusto kong sabihin, yung redemptive history, yung kwento ng pagtubos ay pwede nating isummarize sa dalawang hardin. Ang hardin ng Eden, doon nangyari ang pagbagsak ng tao. At ang hardin ng Gethsemane, doon nangyari ang paglupig sa trahedyang nangyari doon sa hardin ng Eden. Yun naman ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa iyong biyaya sa amin, sapagkat ibinigay mo ang buhay mo para sa amin. At sa pamamagitan ng iyong pagbibigay ng iyong buhay para sa amin, ipinakita mo kung papaano kami dapat humarap sa iba't ibang krisis ng buhay. Kung papaanong kinatagpo mo ang pinakamatindi naming problema, ang puot ng Diyos na siyang mismong tinanggap mo nung ikaw ay magbigay ng buhay para sa amin ng mga makasalanan. At itinuro mo mula rito sa amin ang napakarami pang leksyon. Isa na nga rito, ang leksyon na pwede naming maharap ang pinakamatinding krisis sa buhay sa pamamagitan ng paglapit lagi sa iyo sa panalangin. At ikaw mismo ang magbibigay ng assistance sa amin, ng aid, ng strength in times of crisis. Tulungan mo kami maging tapat hanggang katapusan, sapagkat sa aming sarili hindi namin kayang gawin ito. Muli, tulungan mo kami at pagpalain, at muli sa pag-alaala namin sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus, sa pamamagitan ng banal na hapunan, patuloy mong sariwain at pagpalain ito sa aming mga puso ngayon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.